Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malagang kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mula sikulan hanggang mabulis, hilig sa nakaraay payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mabuhay ka, mabuhay ka, kapisanan, kasaysayan ng Mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Ayan, kasaysayang gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua. Welcome to Vibal Group, kasaysayan kay saya. Nako, nakita niyo naman po ang masasayang mga eksena itong nakaraang pagtatapos ng buwan at pagsisimula ng buwan ng Setyembre sa Metropolitan Theater, kung saan po nagkaroon po ng Philippine Historical Association Annual Conference ukol sa kapilipinuhan, kung paano ba tayo nabuo bilang isang bansa. Ang ating pong conference po ay may kinalaman po sa 125th anniversary ng Philippine Independence and Nationhood. Yan. Bakit ko po pinlay yan? Kasama ko yung ating team song ng PHA at ng Kasaysayan kay Saya
ay syempre po sapagkat major sponsor po natin ang Vival Group. Naku, salamat po Vival Group. At tinulungan niyo po kami. Nagbenta po sila ng mga aklat. At syempre, congratulations din. Mahal, baka pwede mo akong tulungan. Dito yung Vival na bag. Kalimutan ko. Sorry. Ayan po, nakita nyo ng malamahalik. Ang ganda na ako sa likuran. Ayan po. Dito pong nakaraang weekend naman, meron po tayong book fair na ginanap. Congratulations, Gaspar Vival, Rio Brino Lim, no? Christine Bandigma, at sa lahat ng ating mga kasama sa Vival Group. Nakita natin si Jessa Pomar, yes, no? At saka si Kuya Richard, salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong gabing ito. At syempre si Benis Balboa de la Cruz. Gusto ko, papakita ko lang sa inyo yung ilan lang sa mga nakuha ko dito sa Vival Group bag na to, no? Na kung saan makikita natin ang ilan sa mga bagong publikasyon ng ating Vival Group. Ayan. Pero tignan muna natin, meron ba tayong mga pabati? Mga unang mga yan. Si AJ, hello. Shemberly Sasso, tinatawag niya. Patrick James Repaso. Hello po, Pam Duhali. Lauren Jane Capote. Ayan, 55 viewers po. Napakarami. Salamat po. Napaganda ng episode natin ngayon. Nako, manood po kayo. Okay. Pero bago ang lahat, gusto ko pong ipakita sa inyo yung ilan sa ating mga nabili. Binigyan po tayo ni Dear Lady, Sally Eugenio. No? Mga payong swak sa pusong wasak. No? Vival Group po, ang B-Press, Vival Group, ang naglathala po niyan. Ayan, salamat po ma'am. Puntahan natin yung iba pa. Tingnan natin. Ito hindi Vival ito, pero sinusuportahan po natin. Sir Ambeto Campo, Cabinet of Curiosities. Napakaganda ng pagkakalathala. At saka murang-mura pa. Colored ang mga litrato. Ito po yung tungkol, mga basic facts tungkol sa mga iba't ibang artifacts sa Philippine history. No? Nauso po ngayon yan, ano? Na pinag-uusapan ng ilang mga artifacts. Diba? Sa kasaysayan. Gayun din, bagong-bago po. Fresh from the press. Pero agad naubos ang print run. Intramuros, The Story of Old Manila. At Paseos de Intramuros ni Professor Jose Victor Torres. Ayan. At meron po akong blurb sa likod, nakalagay. Nakalagay ito, no? As a historian and an Intramuros tour docent for almost 2 decades now. Ako po 'yun, Ako yung tour docent. The works of Jose Victor Torres had always been since the beginning my ready reference and constant travel companion. He is hands down the ultimate and most generous walking encyclopedia and guide of Intramuros. Professor Michael Charles Xiao Chua, Assistant Professor Lecturer of De La Salle University, Manila. Di ba? So, thank you, Vival, sa pagkuha ng aking komento ukol sa librong yan ni Sir Vic Torres. Ito, gusto ko pag-usapan ito. Ito. Ang ganda po nito eh. Yung Inquisition in the Philippines, 100 stories. Meron palang mga dokumento ng Holy Office na tinatawag tayo tungkol sa Pilipinas na hindi natin masyadong nalalaman. At pagka sinasabi Inquisition, yung lagi nating focus at naiisip, yung Inquisition sa Europa, no, 'di ba? At saka yung mga nagsusunog ng mga erehe, no, ng mga hindi na naniniwala sa Katolisismo, no? At yung mga trial ganun, yung mga yan. Yan yung mga focus natin. Pero ang dami palang makwento na makukuha mula sa dokumento ng Inquisition. At yan, makikita niyo yan dito, fresh perspective sa ating kasaysayan. Ano pang nasa mahiwagang bag? Tingnan natin ha, ito. Meron po akong isang nirekomenda na libro. Ayan, La Última Corrida, ang huling corrida. Comics po yan na ginawa ni Don Guillermo Gomez Rivera. Senyor Gomez, makasaysayang araw, buenos noches. Ayan. Madalas, ito po, may blurb ako dito, madalas ay hindi makaugnay ang mga kabataan sa tuwing pinag-uusapan ng mga kultural na pamana ng kolonyalismong Espanyol dahil nakatali lamang ang kanilang kaalaman sa Kristyanismo at sa pangapi. Sa akdang ito, dadalhin sila ng mga salita at imahen sa isang kawili-wiling paglalakbay at hahangaan nila at pahalagaan ng isang bahagi ng kasaysayan na nakamamanghang matuklasan. Ang mga sayaw mula sa Andalusia at ang labanan ng mga matador at toro na lalong nagpapatingkad sa nakaraan ng mga Pilipino. Ba? May kinalaman pala sa kasaysayan ng Pilipinas. Mamaya may topic tayo, Zamboanga. No?
At makikita ninyo ang kinalaman ng Espanya din sa Pilipinas in a way, dyan sa bayan na yan. No? Tingnan natin mamaya. No? Ito rin, meron din akong blurb dito. No? The Philippine Colonial Photography of the Cordilleras by Jonathan Best. Ayan, ang ganda nito. Madaming larawan yan, mga sir, mga mamo. Madami po mga larawan yan. At meron din akong blurb. May blurb po ako. Sabi po, what seems to have been lost, scattered to private collections worldwide, were returned and reunited through this book, and in so doing, the act of mere flipping of pages magically brings us back to Cordillera for our ancestors. In the time of AI and virtual reality, visual historians owe Jonathan Best a debt as always. Michael Charlson Xiao Chua, Filipino Public Historian. Woo! Ayan, salamat po sa Bibal, sa pagtitiwala na may mabebenta po sila kapag ako ang nag-recommend. No? Nakakaloka kayo. 3 libro agad yun. 3 libro agad ha. Nakakaloka. Ha? Ito pa. Kaya hindi na nila ako kukunin kasi nagsasawa na sila sa akin. Ano? Ito. Meron silang heritage dishes of the Philippines. Naku, napakasarap po nito. Ang ganda ng papel. Ayan, glossy po yan. May mga pictures, may mga recipes, at may kasaysayan. At saka yung kanilang series, A Visual Guide to Philippine Games, A Visual Guide to the Manila Acapulco Galleons. No? Colored din po yan, colored pictures, no? Visual guide, gaganda po, no? Tsaka maninipis lang, pambata po, no? At meron silang visual guide to Philippine Geography na hindi ko nakuha, nakalimutan kong kunin. At yung visual guide din to our Philippine fauna. Eto, teka lang ha. Available din sa Vibal Group bago tayo magtapos. Baka mainip na yung ating guest. Sa Mahiwagang Bag, nandito rin po, Mahiwagang Bag, ang isang libro mula sa Villa Escudero. Hindi pinablish ng Bibal, pero binibenta ng Bibal. Pamana, Panata, Pananampalataya. Ito po yung mga collection, no? Mga collection ng mga santo ng nasirang, hindi siya nasira, na namayapag si Don Conrado Escudero. Ayan. Ganda po yan, napaganda po niyan. Okay. At syempre, available din po sa mga Bibal stores natin, Dogs in Philippine History. Ayan, Dogs in Philippine History. Pakita natin. Dogs in Philippine History. By Ian Christopher Alfonso. Mabuhay, mabuhi. Alright. So ngayon naman po, puntahan po natin ang tingnan natin bago natin puntahan. Vilma Briones Chua. Yan. I love you, my mama. Watching daw from Tarlac City. No? Romelyn Cubero Agan, Lauren Jane Capote, Michael Jan Dagandan Alipio, Orlan James Jimix Sumarate. Mayong gabi sa iyo, Orlan from Cebu City. Ciao, Cultural and Historical Affairs Office of Cebu. Las Piñas Historian, hello po. Lea Buenbrazo Salting, magandang gabi po from the Charlotte Mason Homeschoolers. Patrick J. Serpaso, hello everybody. Alright. Ang akin pong tatawagin ngayon ay isa po sa mga historian na matagal ko na pong tinitingala. Sapagkat nung pong mga estudyante po kami, napag-uusapan na po ang kanyang akda. At isa sa batayan na pinag-aaralan ng bagong mga curriculum actually, no? Ng kasaysayan ng Pilipinas, no? Na dati hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ito. Oh? Dahil ito'y ano, no, na naging kilalang paksa, isa na po siya doon sa nagpaksa nito. At ito po ay kung sa AP, grade 5, sa grade 5 po ito, Araling Panlipunan, ito po yung paksa ng reduksyon. At isa po ang ating may guest ngayon na nagpasikat ng ano na yan, ng paksang yan sa akademya dito sa Pilipinas. No, noong panahon ng dekada 90. Ay, wait lang, anong nangyari bakla? Bakit nagbukas yung radyo ko? Sorry po. Ayan. Wala pong iba, no? Tatawagin ko na po, wala na akong patumpik-tumpik, no? Ma'am, mula po sa Ateneo de Zamboanga University, Dr. Feliz
Noel Rodriguez. Ayan. Makasaysayang gabi po, Ma'am Feliz. Makasaysayang gabi din sa inyong lahat. Ako, wala akong kupas ang kagandahan ng ating guest ngayon, mga kaibigan. At syempre po, ma'am, gusto ko lamang pong itanong, kayo po ay nasaan ngayon? Kayo ba ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa? Sa ngayon, nasa Kuala Lumpur, sa Malaysia. Ay, Pero yun, yung opo. puso ko nasa Zamboanga. Oo nga, nasa Zamboanga, yun ang topic natin ngayon. And by the way, in just a few hours, sasakay po ako ng eroplano, papunta sa Zamboanga. Bukas po, nasa Zamboanga City ako. So, nagkataon po na meron tayo gagawin. At we will meet also yung mga fellow history teachers natin sa Western Mindanao State University, including my good friend from a long time ago, Asia F. Punting. Ayan. Pero siguro bago natin puntahan yung inyong love, ang puso niyo, sabi niyo, nasa Zamboanga. Siguro, we are familiar with some of your works, pero you really do not talk about yourself. So, ang unang-una ko pong katanungan is our favorite question in Kasaysayan Kay Saya. What is your earliest memory that you can, at the top of your mind, can remember now? Well, earliest memory, siguro kasi ika-anim ako na anak ng aking mga magulang. Sunod-sunod yan, kaya ang dami. So pagdating sa akin, medyo hindi ako marunong masyadong magbasa. Pero ilang taon lang ako noon, mga siguro 4 na taon. So sumabay ako sa kapatid ko. May tutor siya. Tinuturuan siya kung paano magbasa. Ako, years old ata o 4, hindi marunong magbasa, pero sinubaybayan ko. Gulat na gulat sila na marunong na ako magbasa. Hindi nila alam, minemorya ko lang yung buong libro. The Little Red Hen. Wow! Pero ma'am, sa Zamboanga po ba kayo lumaki? Oo, sa Zamboanga. Mm. Pero naalala ko rin yung eureka moment kung kailan ako nag-umpisa talaga magbasa. Yung parang, ganun pala. Yung ganun. Dahil sa kapatid ko, si Nuki. Dahil sa kanya, natuto ako magbasa. Pag tinignan nyo, kasi sabi sa ilang mga pag-aaral, ewan ko kung si Winston Churchill yata yung nagsulat nito, na yung first memory daw ay crucial daw. Kasi kung ano daw yung naalala natin, eventually yun din yung malaking bahagi ng naging tayo. So parang kung pagbabasa yan, kung makikita natin, naging scholar kayo. Tingnan nyo naman ang mga ilan lamang sa mga libro sa likuran ninyo, no? Na hindi lang yan ang collection ni ma'am kasi hoarder din yan sa mga online shop ng FB. Katulad ko. No? So maloka kayo. Sige. Ma'am, ganito po. Punta natin yung hilig nyo sa kasaysayan. Paano nyo na-realize na mayroon kayong affinity sa nakaraan? Agad-agad ba ito nung kabataan nyo o medyo later in life na? Tingin ko dahil nakapaligid rin yung kabataan ko ng mga libro dahil yung nanay ko talagang nagbabasa ng mga libro at binabasahan kami ng mga libro. So para sa akin, maraming mga tanong at mga tanong na kinailangan puntahan yung nakaraan para sagutin. So maraming nung lumaki ako sa Zamboanga, yun rin yung panahon na 70s na alam mo yung kaguluhan sa Holo, sa Sulu, sa Lan, at kaya yung bahay namin sa harap ng ospital at kaya parati namin nakikita yung mga helicopter na dumarating. Dala-dala yung mga nasugatan, yung mga patay, so para sa akin hindi lang yung kung ano yung nangyari, pero bakit nangyari? Paano ito nangyari? Kung titignan natin yung Zamboanga, ay hindi talaga siya magulo.
kumbaga. Pero nung panahon ng pag-igting ng kaguluhan sa Mindanao noong 1970s, naging ospital pala siya. Kumbaga dinadalahan ng mga military. Kasi ang mga syempre ang mga war zones diyan, yung halimbawa yung Holo, 'di ba? Nagkaroon noong 1970s ng parang Siege of Holo yata 'yon, o massacre sa Holo. And by the way, ginugunita natin ngayong linggong ito ang ika-51 taon ng pagkakadeklara ng martial law, na malaki ang kinalaman po ng martial law, no, sa pag-igting ng kaguluhan sa Mindanao. At naroon pala kayo, lumalaki nung mismong nangyari ito. Nakita nyo yung mga sinusugod ng mga tao sa ospital, mga sundalo, mga helicopter, no? At then I guess that made a very big impression. Malalaking helicopter na dumadating sa Zamboanga, at ang inyong kabataan ay siguro yan ang ano, tinanong nyo siguro bakit may gulo. Hindi lang yan. Katabi namin, syempre, noon walang nakatira o empty lot. So naging parang evacuation center. So marami rin dumating na mga tao dun sa tabi ng bahay namin. So masaya para sa isang bata na biglang ang daming tao, ang daming parang yung ganon. Pero kasama dun, bakit sila umalis? Bakit? So ang daming katanungan na hindi pwedeng sagutin ng isa o dalawang sagot lang. Pero kailangan yung kasaysayan, yung umpisa. So ma'am, nung high school kayo, gano'n, na-figure out nyo na gusto nyo talagang mag-BA History? Yun ba ang kurso nyo nung una? Hindi. Pero nandun na yung history. Parang nagtatanong na ako bakit. Kasi walang nagsabi sa amin kung bakit may fort, di ba? Yung Nuestra Señora del Pilar, yung kuta na nandun. So bakit may kuta? Bakit? So yung mga tanong na ganon, naroon. Kaya yun yung umpisa. Pero yung first year, gusto ko sana communications, international relations. Kung ano to, siyempre nagko-compute lang ako kung mga late 80s ito, nung kayo ay nagkolehiyo, siguro baka communication, dahil hindi nyo ba gustong lumabas sa telebisyon? Lalo na at meron no kayong kagandahan, di ba? Background sana, magsulat, magsalita, mag-research. Pero kayo ba'y nag-shift sa history o naging mag-aaral ng kasaysayan? Kailan kayo naging mag-aaral ng kasaysayan? Sa graduate school na ba? Paano nangyari yun? Kasi, so first year, communications. Tapos, alam niyo sa Ateneo de Manila, walang AB history noon. Wala. Wow. Panahon ko. Tapos, pero pinag-uusapan na magkaroon ng AB history, at yung chairperson noon, si Father Leif, Bartholomew Leif, pumunta sa lahat ng mga klase, nagtatanong kung sino may interest sa history, pwede siyang kausapin. So yun yung nagsimula. So sabi ko, gusto ko talaga na mag-history kasi yun talaga yung sa tingin ko, nais ko. So second year college. Kaya lang sabi niya, wala pang AB history. Kaya lang pwede mong gawin yung mga kurso mo na kukunin mo, yung mga electives mo, pwede naman na history. So sabi ko, so nag-shift ako sa interdisciplinary studies. So kung ganon, pwede na pumili ka ng iba't ibang kurso pero may direksyon. So history courses, tapos yung pinili ko ay anthropology. Wow. At noong panahon na yun, well, hanggang ngayon, nandyan yung Institute of Philippine Culture, no, 'di ba, na IPC, 'di ba? Isa rin sa mga institutions sa Lasal, sa Ateneo yan na may tuon sa social sciences. At yun pala, ang kurso pala sa inyo noon, parang integrative studies ba? Interdisciplinary studies. Interdisciplinary studies. Ayun, no. So may yan, ibig sabihin social sciences. At yung kinuha ni Ma'am may kasaysayan.
Naalala niyo ba kung ano na yung mga topics ng mga unang mga akdang mga papel na ginawa ninyo? Kung tutuusin, yung kuta, yung Fort Nuestra Señora del Pilar, yun Yeah. yung interest ko. Pero yung nung pinili ko yung history bilang isa sa mga kurso para sa interdisciplinary studies, ang problema din doon, sino yung mga nagtuturo, 'di ba, ng history courses? Wala. Liban Mm. doon sa core course na Philippine history na kinuha ko na, yung medieval history, Asian Civ. So yung mga yon, kinuha ko na lahat. Ano pa yung mga electives na pwedeng kunin sa linya ng history? Wala sa Ateneo. So ang ginawa, pinakuha ko ng mga electives na bukas para sa amin doon sa Loyola House of Studies o Loyola School of Studies. So Right. yung teacher doon para sa church history at sa Yeah. Philippine history ay si Father John Schumacher. Yun yung mga nagseseminaryo, yung Loyola House of Studies eh. So parang sumama ka sa mga pare. Oh, yun na nga. So Pagiging Jesuita. lahat ng mga kaklase ko, mga seminaryo o kung hindi, yung mga madre na kumukuha ng theology or religious Right. studies. So, pero dahil sa kanila, may grupo yan sila na, kasi ang hirap nung klase ni Father Schumacher, di ba? Parang, lalo na yung mga exam niya. Yung exam niya, 25 points, tapos parang essay question, pero tuwing mali, parang nagiging negative. Basta parang ang isang mali lang na parang negative na. So, naging tulong yung grupo ng mga Jesuitang seminarista na inimbita ako na sumama sa kanila sa kanilang group study. Eh syempre may mga notes, may mga Right, So right. yun, naging tulong na. At mamaya, naging malapit ako kay Father Schumacher. So lahat ng mga sinusulat ko, lahat ng mga pinapakita ko muna sa kanya. Pero sobrang stricto. Pero dun rin, parang mahalaga siya sa akin, lalong-lalo na sa paraan ng pag-iisip at paraan ng pagtingin sa mga dokumento. So parang siya yung masasabi niyong isa sa mga major mentor niyo sa Ateneo, no, sa Loyola School. Itong si Father Schumacher na talagang eksperto talaga ito sa mga dokumentong Espanyol, church history, sa propaganda movement, definitely siya yung eksperto diyan, ano? At I'm sure talagang you were already exposed to Spanish documents nung palang undergrad ninyo. Oo. So ma'am, after that, nag-masters ba kayo agad? Hindi, actually after Father Schumacher, aside from Father Schumacher, sa anthropology, naging mahalaga rin para sa akin. Maraming mahalaga na tao sa buhay. I mean, lalo na sa paraan ng pag-iisip. Pero nung undergrad rin, ang talagang tumulong din sa akin ay si ngayon doctor na siya, Dr. Rudyard Larhoven, na nagsulat tungkol sa Maguindanao. At nung panahong yon, nagsusulat para parang yung masteral thesis niya tungkol sa Maguindanao. At mamaya, nung bumalik siya sa University of Hawaii para sulatan yung kanyang thesis, Wow. yung dissertation niya tungkol sa textiles. Pero sinabi niya sa akin na kung gusto ko na kumuha ng magsulat tungkol sa Mindanao, ang mahalaga rin aside from Spanish ay matuto ng Dutch. At Dutch, hindi lang Dutch of today, pero yung paleography kasi nagbabago na, at yung wika. Problema, walang Instituto Cervantes type na para sa mga Dutch. Sa Dutch, Right, no? right. Walang at least British Council, may English, tapos may Right. German,
para sa Dutch wala. So nagsimula ako, kinuha niya ang isang asawa ng isang pilot, KLM pilot na tumitira noon sa Maynila. Pero so hanggang Dutch 1 lang ako, kaya lang umalis na siya. So wala, hindi ako mapatuloy ang pagtututo ng Dutch. Pero Maganda sa eventually natuto rin kayo, hindi na. ng Dutch. Oo. Dutch. Ay, hindi. So binigyan ko na lang ng tuon yung Spanish at yung paleography. Yeah, okay. Tapos ma'am, nagtapos kayo, nagkaroon na ba ng BA History sa Ateneo noon o hindi pa? Few years pa? Few years pa. Maraming taon. Nung My naging God. chair ako, I think, or after, hindi. Nung naging chair ata ako, nag-umpisa. Wow. Estudyante. So ano na yun, 90s na yun ma'am, nung naging chair po kayo, ano? 2000 na. Year 2000. Oo. That means, batang-batang faculty kayo nun, nung ginawa nyo yung documentary ng Department of History ng Ateneo de Manila, yung ang buhay ng isang bayani, about Jose Rizal. Di ho ba? Oo. Estudyante ko yun, nagsulat noon, si JB Capino. So siya yung nagsulat. Diba si JB Capino ay anak ni Diosdado Capino o apo? Exactly. Diba? Yes. Apo? Yes. So, she was the perfect person to actually write it because yung hindi mo niyo nalalaman si Diosdado Capino. By the way, importante itong docu na to kasi landmark to sa akin. Noong una ko itong napanood noong 1996, talagang lalo akong nahumaling sa kasaysayan ni Rizal. I can exactly remember when it was shown. It was on the night of the 30th of December 1996, the 100th death anniversary of Rizal. On GMA 7, late night, I think 10 o'clock in the evening after the late night news. Doon siya pinalabas. Yung hinintay ko talagang napuyat talaga ako noon. Pero sulit na sulit. And eventually, of course, they had it on DVD. Bookmark Inc. No? Had it on DVD. And yun pala, si Ma'am palang ang isa sa mga sinulat nga po ng estudyante nyo, baka under your supervision. How did this project came about? No? Paano kayo nilapitan? Ano po yung mga naging proseso? Well, estudyante ko si JB Capino nung may isang kurso sa Ateneo noon, yung History 180, kasaysayan tungkol sa buhay ni Jose Rizal. So it's Jose Rizal and the Birth of the Nation. Ganun ata yung titulo noon. Core course yun. So si JB, isa sa mga estudyante ko, tapos sa pag-uusap namin, sabi niya, gusto niyang, meron siyang script na pang-sine. So, sabi ko, sige, gawa natin. So, ang chair noon, si Father Joey Cruz, so pinuntahan namin, kinausap, at sabi niya, hahanap siya ng funder para doon. So, doon, si JB na may alam tungkol sa ibang mga bagay, so kinuha niya si Stella, na naging parang producer, tapos doon na parang bankroll. Tapos yung sa likod nito ay ang bookmark. So sila yung naging parang funder. Parang si Lori Tan yata yung Oo, si Lori Tan. Yes. Yeah. Oo. Yes. So si Tan. Pero magaling talaga yung buong team, yung director, pati yung of course sa ngayon kilala mo si Gino Gonzalez, 'di ba, sa Ternocon para sa costumes. Sa panahong yun, batang-bata pa siya, estudyante pa lang. magandang costumes ng no? Costume design.
Di ba yung Lapu-Lapu ba yun? Or yung recent na siya rin yung gumawa ng mga costumes? Wow, wow, wow. Itong 1521 ba? Itong 1521. Yun. Yan, Gino abangan natin yan. No? Mm-mm. So yung So, pati yung mga actors, actresses, ang gagaling. Pero yung script, yun yung importante. Kasi pinakita rin namin, parang pinabuhay namin mula sa mga salita mismo ng mga liham, mga sinulat ni Rizal. yun. Yan. Yun ang key doon eh. Na binuo nyo yung buhay ni Rizal. Of course, yung narration ni Juni Gamboa, which is like, the narrator of Philippine history at that time. Di ba? Ano pa yan eh, memorize ko pa yung una niyan eh. Anong pumapasok sa isip natin kapag nababanggit ang pangalang Jose Rizal? Ang matapang na nobelista ng no limitangere na gumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang bayaning binaril sa Lunet. Ayan. So, ang ganda nung narration. But also importante doon yung letters. Letters ng mga magkakapatid, no, ni Rizal. My God. Just imagine I was like 2000, I was 12 years old. I was 12 years old and I was getting it. I was getting it. No? Ibig ko sabihin, it was comprehensive, meaning in one sitting, alam mo na yung buhay ni Rizal. Ibig sabihin, may outline ka na ng buhay niya. You're not a master, but you will appreciate the life of Rizal, visually stunning, and I got it. Ibig sabihin, it was so simple for a kid to even know. And kaya nga sabi ko, doon ko na-realize, well, I've seen shows before, no, like Bayani and all, but doon ko na-realize yung power of a documentary. No? Na yung documentary na well-researched, and that's why, after many years, my dream is actually to copy yung ang buhay ng isang bayani. And the dream was, ako yung gagawa ng Bonifacio. At nangyari siya kasi the NHCP, nung ako ay kinuha nila to make the Bonifacio documentary, ginawa ko yung style nyo na kumukuha sa mga letters, kumukuha sa mga research, at sabi ko si Juni Gamboa ang magboboses. Wala nang interview. Sabi ko, wala nang interview. Ang si Bonifacio ang source at yung mga writings nila, at ang boses ay si Juni Gamboa. No? So, kaya parang pagka nakita mo yung feel nung docu na Bonifacio, is very much a homage to what you did in 1996. So, ayan ma'am. So, eventually ma'am, kayo po ay, kung hindi ako nagkakamali, kayo po ay nagmasterado, no? Teka lang, ano to, may nag-message sa akin, ano? Okay. Nagmasterado, kung di ako nagkakamali, sa Universidad ng Pilipinas. And I think doon nyo po ginawa yung research nyo on the reduction sa Zamboanga. Paano nyo naisip na ito yung gawing paksa doon sa inyong masterado? Sa tingin ko, yung punto talaga na gusto kong gawin, syempre Zamboanga. Pero ano tungkol sa Zamboanga, di ba? Ano yung mga dokumento na pwedeng tingnan? So, ang naging advice para sa akin ay basahin yung mga letters, Jesuit letters. Wow. Kasi in Yes. 1862, di ba bumalik sila sa Zamboanga at mula roon, nagsimula silang magsulat. Meron silang parang kinailangan na gawin na pagsusulat doon sa kanilang general superior. So, ang problema noon, hindi pa may kopya ng mga nakapublish na ng mga Jesuit letters doon sa Jesuit Archives, at ang head noon ng Jesuit Archives ay si Father Jose Arcilla. Sa panahong yon, hindi pa niya nailimbag o hindi pa niya tapos yung pagsasalin niya ng mga Jesuit letters. So wala pa kayo, nakasalin na yan, pero noon wala pa. Nung panahon ko wala pa. Kaya kinailangan
basahin ko yung mga Jesuit letters, pero at least nakapublish. Hindi siya kailangan basahin na script, no? So, Right. at nakatulong talaga kasi nandun rin si Father Arcilia, nakita niya yung interest ko. So tinulungan niya din ako. At Wow. yung Jesuit archives noon, napagkalamig-lamig dahil sa aircon noon, dahil nandun lahat ng mga dokumento, no? Binuksan niya yung Jesuit archives para sa akin. So naging tulong talaga yon. Kasi ang Zamboanga, tinanganan ng mga Jesuits. No? And by the way, matagal na ang mga Espanyol sa Zamboanga. Kasi may Fort Pilar nga doon, di ba? Na muntik nang lusubin o muntik nang makubkob ng mga Ilanon o Iranon noong mga 17th century or 18th century. Pero yung ilang parts ng Zamboanga hindi pa pala nasasakop. No? Parang late na lang mga 1800s na, ano ma'am? 19th century na lang. Actually, itinayo yung Fort Pilar noong 1635. Pero noong 1663, umalis yung mga Kastila dahil sa yung threat ni Koxinga na baka so umalis lahat, no? So naging abandoned yung Zamboanga para Talaga, umalis pala silang lahat doon. umalis lahat. Grabe. Oo. Pero hindi lang Zamboanga. Umalis din mula sa Ternate at kaya Yes. may Ternate, Cavite. So yung iba pumuntang Cebu, yung iba pumunta. So kaya may lutaw din sa Cebu, no? Yung mga Yung context nito, yung ano no, yung nag-a-attempt si Koxinga noon, sinulatan niya yung mga Kastila na lulusubin ko kayo. Si Koxinga marami nang nalusob na mga lugar. Kaya natakot yung mga Espanyol at yun na nga, iniwan yung Zamboanga kasi ang prioridad noon, yung Manila is secure. Yung mga sentro is secure. Kasi fringes lang naman yung Zamboanga eh. So yun. So umalis pala sila, ma'am. Tapos nagbalik sila kailan? Bumalik sila 1718. At itinayo, I mean, yung fort, hindi yan nawala, nandun pa rin. So, pero syempre, parang abandoned, no? So 1719, sinimula nila ulit na, so kung tutuusin, yung Zamboanga sa ngayon, yung city mismo, nagsimula 1719 nung bumalik yung mga Kastila doon sa Zamboanga, sa fort mismo. So iba yung paraan ng pagbuo ng syudad ng ibang mga lugar sa Pilipinas kumpara sa Zamboanga dahil ito parang garrison. Parang siya binuo para maging isang pueblo, di ba? O isang baryo kasi ang mga tao na naroon ay ang mga sundalo. Yes. Fort Magandang distinction, ma'am, yung sinabi nyo kasi totoo yan. Yung mga ibang pueblo ay pinuntahan dahil nagtatayo ng parokya. Ibig sabihin, ang kanilang ginagawa ay policy of attraction. Pinapapunta ka sa reduksyon para maging mga Katoliko kayo, maging bahagi kayo nung sistemang kolonyal. Pero pagdating sa Zamboanga, so apparently sinasabi ni ma'am na dahil ang mga tao talaga sa Zamboanga no na dahil kasi kaya may Fortaleza de Zamboanga, may Fortaleza de Dapitan, Fortaleza de Tandag. Kaktutuhan ko to kay Professor Dr. Vic Billan na binabantayan. So, ang dinadala ng mga Espanyol sa Mindanao ay yung mga sundalo nila at nagtatayo sila ng fort doon. And in fact, sabi, ang paborito daw ng mga Espanyol, ng mga Pilipino ay yung mga Kapampangan. Kasi sa Zamboanga daw, meron daw silang ospital na espesyal lang para sa mga Kapampangan dahil yun ang mga sumasamang lumalaban para sa mga Espanyol. No? Ma'am, may tatanong ako, yung kinalaman ng Ternate, Cavite, di ba? At bakit parang pareho yung wika? May pagkakahawig. Kasi may Chabacanong Caviteño, tapos may Chabacanong Zamboanga. No? Ito ba ay konektado po ba ito at may kinalaman sa kasaysayan na pinag-aralan nyo?
Pareho dahil sa Kastila, 'di ba? Pero Creole Kastila at naging wika na talaga siya. Hmm. Pero yung paraan ng pagsasalita sa Ternate, Cavite, siyempre maintindihan rin ng mga Kastila, pero mas maraming salitang Tagalog. Kesa sa amin, mas maraming mga salitang Bisaya. At kaya nung ginagawa ko yung dissertation ko, 'di ba, tungkol sa pagkikidigma at sa pananalakay, nung ang paraan na ginawa ko dun ay ang pagbabasa ng mga diksyonaryo, 'di ba? 17th century dictionaries, etc. So nung binabasa ko mga yon, dun ko nakita na may mga salitang Chabacano na akala ko Chabacanong-Chabacano, yung pala Bisayang-Bisaya, yun. Kung basahin mo si Mentrida, kung basahin mo yung ibang mga diksyonaryo na ginawa nung 17th century. O kung tingnan mo si Alcina, halimbawa habang binabasa mo, tingnan mo yung mga, yung pala yung para sa amin, halimbawa, isang taong ayaw na ayaw mo ay sasabihin mo, gagamitin mo yung salitang kagwang. Yung pala, kagwang ay isang animal, di ba? Pero yan, hanggang Hmm. ngayon naman ginagamit. Pero may mga salita talaga na akala ko Chabacanong-Chabacano, yung pala Bisayang-Bisaya. Nakakatuwa naman kasi ibig sabihin talagang merong interaction yung mga tao kasi ano naman yan, dagat naman yan eh. It's really, kaya nga tayo isla at konektado talaga. Pero yun, linawin ko lang, yung Ternate kasi talagang sa Indonesia yan. May lugar na Ternate sa Indonesia na apparently pinagkukuhanan ng Espanyol ng mga sundalo, no? And like, yung pagpunta ng mga sundalo ng Kapampangan at Ilonggo, dyan sa Zamboanga, hindi ako lang kung may Ilonggo sa Zamboanga, pero definitely Kapampangan meron, no? Para i-secure yung Mindanao for the Spaniards. Eh, itong mga Ternatans naman, dinala naman din ito. Doon, yun nga, yung Kosinga at threat, dinala sa Maynila. And to secure Manila, doon sila sa Bunganga. No? Doon sila sa Cavite. Kasi Cavite yun, pag pumasok yung, kasi Manila Bay kasi enclosed yan, parang bunganga yan ng ano eh. Bunganga yan. No? Eh, papasukin mo yung Maynila, haharapin mo muna yung mga Ternatans. O kaya mga Indones, yung mga original na taga Ternate dyan sa Cavite, yung mga dugo kayong Indones. Ayan. Okay. Teka, sige po. So ma'am, itong interesting na bahagi ng inyong pag-aaral ay yung reduksyon sa Zamboanga. At yung pinakasikat na kwento nga diyan ay yung yung pagtatangka ng mga Espanyol na papuntahin sa pueblo yung mga katutubong Subanen. Can you tell us more about the Subanen po and ano yung nangyari doon sa pagtatangka na yun ng mga Spaniards? Okay, siguro kailangan alamin na bago dumating yung mga Kastila, no, may sariling kasaysayan na nangyayari doon, may sariling mga tao na Correct. doon at alam natin nandiyan yung mga Subanen na noon sa panahon nung kabataan ko hanggang sa noon na lang nagbabasa ako ng mga dokumento, doon ko na lang nalaman tungkol sa mga Subanen. Hanggang kahit nung yung mga kaibigan ko o yung mga kababata ko, walang alam tungkol sa mga Subanen. Kasi sino ba sila, yung gano'n. Walang hindi 'to itinuro, wala kaming mga kasama o kaibigan na mga Subanen, 'no. So, dun ko nalaman ang tungkol sa kanila. Sila pala yung unang mga tao doon sa tangway ng Zamboanga. At mula roon, pero hindi lang sila ang naroon, no? So may kwento rin yan tungkol sa ibang mga grupong etniko na naroon rin, no? Yung mga tinatawag na Sama o Sama-Laot o yung iba yung mga Bajau, no? So maraming iba't ibang
grupong etniko. Pero para sa akin, yung mga Subanen kasi, ang isa sa mga unang libro tungkol sa Mindanao talaga ay yung kay Father Francisco Combes. Okay, to sasabihin niya, oh, may 4 na grupo ng mga tao doon. Tapos may paglalarawan siya tungkol sa kung sino yung mga Subanen. So galing yan sa salitang suba na ibig sabihin ilog. So yung nakikita kasi sila paakyat sa ilog, o halimbawa nakatira sila sa tabing ilog, no? So may kinalaman sa ilog. So ibig sabihin suba, tao galing suba. Pero paglalarawan niya sa kanila ay parang sinabi wala silang sibilisasyon, o kasi palipat-lipat sila, para silang mga hayop na parang nakatira lang kung saan-saan. Kasi syempre yung ideya ng mga Kastila o ng mga Espanyol tungkol sa sibilisado ay meron silang ideya ano yung sibilisado, ano yung dapat, ano yung kultura uh, na ayon sa kanila ay yung dapat, no? At dito para sa kanila hindi talaga yung mga taong labas, no? So kailangan silang dalhin sa loob at kupkupin at turuan. So yun yung salita ng pagtuturo. Pero sa ngayon, alam natin halimbawa yung University Press at yung ibang mga nag-publish na ng mga nailimbag na yung mga libro tungkol sa mga epiko, no? Kung tutuusin, maraming epiko galing sa mga Subanen. At sa naka-transcribe, nailimbag, at may pagsasalin pa sa Ingles o may pagsasalin sa Filipino ng mga epikong ito, higit sa may mga 4 sa tingin ko, sa nabasa ko, na talagang nailimbag na, no? At naisalin na. Pero sinasabi ng ibang mga researcher, mga nagsusulat tungkol dito, na kung tutuusin, meron yan halos 10 mga epiko, no? 10. So kilala natin yung mga epiko galing sa West, no? Song of Roland, mga ganon. Pero yung tungkol kay Sandayo, yung tungkol sa mga epiko na dito ng mga Subanen, hindi natin alam. Pero mabuti na lang may mga tao, lalo na sa Cagayan de Oro, no, yung sa Xavier University doon, meron silang sentro na may mga pagkukuha ng mga ito, pagsasalin ng mga akdang ito rin. At kaya makikita mo, hindi lang sa mga epiko, sa mga kwento, at sa mga researcher. 1906 si Emerson Christie nagsulat at nagsabi, no, na talagang mahilig sila sa pagpananalita. Kaya yung mga court cases nagiging problema kasi lahat sila gustong magsalita, at yung paraan ng pagsasalita kinakailangan napaka-poetic, no? Yung hindi basta biglang-biglang magsalita ka at kaso ng mga facts. Hindi importante yung mga facts. Yung importante diyan yung pananalita at yung paraan ng pagsasagot, etc. At lahat gustong magsalita. So, doon isa 'yan, no? At yan yung sa mga Subanen. Pero liban dyan, sila lang at unique talaga sa kanila ang tinatawag na buklog. Isang paraan para sa iba't ibang kailangan basahin nyo yan, no? At yung NCCA may ginawa na pag-aaral tungkol dito, etc. At bukas at sa ngayon pwede nang tignan, no, ng mga bata, ng mga estudyante, at easy access na yan, open access na yung mga materyales na ganyan tungkol sa buklog. So sila lang sa lahat, sa buong Pilipinas, sa buong Southeast Asia, sila lang ang merong ganito, no, na paraan ng parang ritual
Grabe. Ito pa lang ma'am na parang isa palang katangian ng Subanen, no, batay sa sinabi nyo, ay talagang oral tradition ay naitago nila. And kung hindi ako nagkakamali, siguro may mga researchers, ito para lang maintindihan ng mga ano natin. Hindi to mahirap ang research ng epics at oral traditions, no. Hindi ito basta-basta ginagawa, no? Kasi ang mangyayari dito, kailangan humingi ka muna ng permiso dun sa pamayanan. Tapos kasi outsider ka eh. Ang mga chats na ito ay para doon sa bayan. 'Di ba? At mas lalo kung ito i-record mo kasi saan mo 'yan gagamitin, 'di ba? 'Yun ang mahalagang tinatanong diyan. Pero nagawa nga itong mga researchers na to. I'm sure may mga nag-record ng mga epics nila at mahahabang mga, sabi nyo nga, marami pala silang mga kwento, no? At mayroon bang mga Spanish accounts na nire-record yung mga epics nila, ma'am? O mga ano na to, ngayon na to, no mga recent years na lang na nai-record? Panahon ng Amerikano, 1906. Pero panahon halimbawa ng Spanish period, wala akong nakikita Masyado. tungkol sa Subanen. Kasi yung tingin kaagad sa kanila, 'di ba, ay walang alam. Walang kultura. Walang kultura kasi palipat, I mean, kaingin ang ginagawa nila. Pero kailangan rin tingnan, no, sa pag-aaral ng kasaysayan, parate mahalaga yung konteksto, yung panahon, no? Yung Zamboanga halimbawa ng 1719 ay ibang-iba sa Iba na. Zamboanga nung 1812, 1819 kasi ang daming mga nangyayari sa paligid, no? So, isa 'yon. At pangalawa, halimbawa kung sabihin natin Subanen, maraming iba't yung grupong Subanen rin dahil sa buong tangway ng Zamboanga, meron pagkapare-pareho ng kanilang mga wika mula doon sa yung malapit sa dapitan halimbawa, so sa north, no, sa Hilaga, o doon sa timog, o malapit sa syudad ng Zamboanga, at makikita mo 1906 pa lamang yung Subanen doon ay magkaiba, magkakaintindihan sila, pero iba na yung impluwensya. So sa panahong 1906 may iba't ibang grupo, pero nung 18th century hindi ko rin alam, no? So dapat tingnan pag inaaral yung kasaysayan ng Zamboanga na sa daloy ng panahon nagbabago yan, yung demografiya, yung mga tao, yung depende sa syempre kung ano yung mga nangyayari rin sa labas ng Zamboanga. So through time, di ba? Sa panahon at yung mga lugar, hindi pwedeng lahatin. Hindi pwede buong Subanen ganito, buong ganito. So at sa daloy ng panahon nagbabago. At kahit yung Zamboanga mismo, halimbawa yung sinabi mo Kapampangan, isang panahon may grupo ng mga sundalong Kapampangan na dinala halimbawa nung 1732, kung titingnan natin ang isang dokumento na Valdez Tamon, halimbawa, nilista niya sino-sino yung mga sundalo, etc., kung saan galing. Pero nung 1719, pwede rin sasabihin, hindi, mga Bisaya, at kung saan galing sa Bisaya. So, depende sa anong panahon ang pinag-uusapan. So, o halimbawa, 18 nung inatake nila ang Sulu, kailan? O inatake nila ang Sama Bangingi, no? Kailan rin 'yon? At sino yung mga dumating, sino yung tumulong? So sa daloy ng panahon nagbabago 'yan, no? At kaya yung impluwensya sa kultura, yung impluwensya sa nagbabago rin. Kaya nung sinulat ko yung masteral thesis, 1862 ako nagsimula kasi yung tinitingnan ko ay pagdating ng mga Kastila, pagdating ng mga misyonerong Jesuita. Kasi pinaalis yan sila sa buong Pilipinas o sa ibang, kahit sa ibang mga, sa empire ng mga Kastila. So
walang yung Agustinian Recollects ang nag take charge doon sa Over. Zamboanga. Pero kailangan rin tingnan nung 1862 1859 nung dumating yung mga Kastila at nung 1862 nung dumating yung mga misyonero pala sa Zamboanga, iisa lang ang pari para sa buong Zamboanga. Talaga ba? Oo, Grabe. iisa. At kasama dyan yung Zamboanga, yung Basilan. No? Naku. So, iisa. Para sa mga sundalo lang, So, hindi na hindi yun bumibisita yun sa iba-ibang lugar, di ba? Hindi pala. ano, kung iisang tao ka lang. Kawawa ka naman, no? O, di ba? So ibig sabihin, yung paglaganap ng kolonisasyon noong 1862, talagang halos yung Zamboanga lang, yung kung sinasabi mo yung Pueblo de Zamboanga, yung Cabecera, yung mga bahay lang malapit doon sa fort. Yung ibang mga, kaya nung dumating yung mga misyonerong Jesuita, doon nila nagsimula talaga na pumunta sa iba't ibang mga lugar. Kaya para sa akin, doon nagsimula kung tutuusin yung pagbubuo ng mga pamayanan, yung mga settlements, yung mga oo, kasi bago nun wala. So ibig sabihin, pag sinasabi mong yung kolonisasyon ng Pilipinas nagsimula noong 1565 halimbawa o kahit 1521, kahit 1719, wala. Wala, hindi buo. 50, wala. Para sa akin, yung totoo talaga na sinimulan ang kolonisasyon 1862. Sinimula. Pero kahit doon, simula pa lamang yon. At dito natin maintindihan, no, kahit sa Davao, no, ang walang Spanish period halos kasi parang 1800s na, late 1800s nang dumating yung Kastila doon. Tapos natalo pa sila. May sa Tagum halimbawa at talagang kaunting-kaunti yung parang ilang years lang ng kasaysayan nila ang Espanyol. No, doon mo makikita ang Mindanao talaga kahit nasakop siya, halos huli na. At talagang nagstay lang halos yung mga Kastila doon sa mga kunasan yung mga fortaleza. At nung nag-try pa silang mag-expand, hirap na hirap sila. Sa Davao, hirap na hirap sila dyan kasi yung mga Bagobo, pirming lumalaban sa kanila eh. No, yan ang makikita natin. And also, maganda yung sinabi ni Ma'am, maganda yung sinasabi niya na 300 taon yung konteksto ng Spanish colonization sa Pilipinas na hindi mo pwedeng lahatin ng isang bagay na nangyari for the whole 300 years. And same, no, laging pinapaliwanag sa akin kasi may tendency ako na ano tawag dito, na nasabihin noon na kapag yung mga katutubo, na preserve nila yung ating sinaunang kultura, na parang ang dating ay hindi nagbago yung kultura nila for the past 300 years, 400 years. Which is sinasabi sa akin ni Maria Mangas, hindi totoo yun. Bagamat dala nila yung diwa ng kultura ng bayan, hindi totoo, hindi nagbago yun. At pinakita nyo doon sa sinabi nyo na kakaiba kahit yung katutubong Subanon dito sa Zamboanga, depende sa area, iba-iba rin kasi level of exposure nila ay makikita mo kung ano yung level of exposure nila sa mga taong labas din. Diba? At kung paano ito nakaka-impluwensya sa kanila. Mapunta natin yung ito na nga. So, very good, no? Nalay ni Ma'am yung groundwork. Una, may sariling konsepto at kasaysayan at kultura ang mga Subanan. Nandyan na sila sa Zamboanga noon pa man. Bago pang 1500s, bago pang 1800s. Tapos darating ho itong mga Jesuita na ito, no? At tinatangka ulit na gawin yung ginawa ng mga nauna pa sa kanila sa ibang lugar sa Pilipinas. So ibig sabihin, imagine, this is around 1860s. Si Jose Rizal po ay pinanganak 1861, late in the Spanish period na ito. Sobrang late na, ma'am, di ba? So, kumusta po yung kumusta po yung ginawa ng mga Jesuita pala nung bumalik ho sila?
Okay. Yung pinag-uusapan dito nung bumalik sila, kasi bago silang umalis, meron silang kasaysayan rin na o ng encounter, 'di ba? Doon sa mga subanen. At may mga pari rin na pinatay, may mga ng Oo. meron din, no? At hindi ko tatalakayin sa ngayon. Ang tinatalakay ngayon 1862. So sa panahong 'yon, bumalik sila at kaya interesting talaga yung mga pagsusulat, yung mga liham nila dahil para silang mga anthropologists, no? Sinusulat nila kung Yan. lahat ng nakikita nila. Siyempre, yung pananaw nila, 'di ba? May sarili silang pananaw. Pero kailangan sa pagbabasa, intindihan natin 'yan, no? Yan ay kanilang pananaw, hindi ibig sabihin na tanggapin natin lahat. Pero mula roon sa mga sinusulat nila, binibigyan tayo ng parang silip doon sa mga nakikita nila. So halimbawa, yung tanawin, yung mga ilog, yung mga bundok, yung mga paraan ng pagsasalita ng mga tao, yung mga kilos ng mga tao, no? So halimbawa isang pari, talagang drinowing niya lahat ng mga mapa natin kasi galing rin yan sa mga Jesuita, no? Sa kanilang mga pinupuntahan, yung cartography. So sinulat nila, mula rito, ito yung pinuno na kinausap ko, tapos bibigyan si Umbilingan o si Timuay. So gamitin niya talaga yung titulo ng taong ito, Timuay, etc., etc. So doon makikita mo na yung lugar na nag-uumpisa yung kanilang pagtatagpo doon sa mga subanen. Pero may mga panahon rin na unti-unti gusto nila, no, kinukuha nila yung mga tao at sinusubukan nilang ilagay sa kanilang reduksyon. So isang article na ililimbag sa isang libro ay ang tungkol sa isang bayan sa Zamboanga na ang tawag ay Ayala. Okay? Ayala. Hindi related sa Ayala. Pero makikita natin na kung tutuusin, sinabi nila, ay kumuha kami ng mga tao galing sa kasi alalahanin niyo fort yung Zamboanga, di ba? So sa pagsalakay nila sa ibang mga lugar o sa mga giyera nila sa ibang mga lugar, nandyan yung syempre yung mga sundalo. Pero minsan yung mga sundalo hindi na bumabalik sa Pampanga, hindi na bumabalik sa Visayas, nandun na. Liban doon, syempre sa pananalakay nila, may mga kinukuha silang mga preso, 'di ba? So sino ang mga nakapreso diyan? So yung mga halimbawa pag-atake nila sa mga Sama-Bangingi, kinuha yan lahat, dinala sa Zamboanga. Tapos yung iba mga at ibang usapan na yan, maraming sumulat nito tungkol sa yung mga lalong-lalo na yung mga pinuno at yung mga asawa nila at pamilya nila dinala sa Cagayan sa north, sa valley, sa Ilaga, no? Yung tapos kinuha ulit at naging yung bayan ng Taluksangay ngayon sa Zamboanga. Pero yung punto diyan ay may mga tao rin na parang sila yung mga nakuha, naging at ginamit ng mga Kastila bilang mga paggawa ng mga daan, etc. Liban dyan, may mga tao na kinuha ng mga halimbawa sa Mabangingi o yung mga sa kanilang mga pananalakay at ngayon nailigtas o binili muli ng mga Kastila. Pero paano sila babalik sa dati nilang mga bayan kung wala na yung mga bayan noon? Kasi sinalakay na yon, di ba? So naninirahan na sila sa Zamboanga na walang pamilya, walang paryente, no, etc. So ang ginagawa, sinusubukan kunin ang mga taong ito para tumira sa iba't iba sa isang parang pamayanan. So halimbawa yung pamayanan ng Ayala, so kumuha ng mga tao, binigyan sila at
binigyan sila yung lupain na yon sa kung saan yung Ayala sa kasalukuyan, yun yung lugar. Pero sa panahong yon, yung lugar na yon, ang tawag ay Dumalon. Tumal. Yun yung unang pangalan niya. At kung tutuusin, kung tingnan natin yung mga luma pang dokumento, hindi lang Dumalon, bago Dumalon, ang pangalan ng lugar na yon ay Maliwala. So, ibig sabihin, yung dito natin makikita na yung mga mapa, yung mga dokumento, pag sinasabi nila ang pangalan ng isang lugar, hindi nila nakikita na ang mga tao na nakatira doon, lumilipat-lipat, di ba? Kasi kaingin nga. Correct. So, yung mga Subanen ang nakatira doon, syempre, ano yung pangalan ng pinuno nila? Maliwala. O halimbawa, yung susunod na mga anak-anak nung bumalik sila doon, naging Dumalon. So yung ilog na yon naging Dumalon, yung lugar na yun, Dumalon, kahit wala na yung mga Subanen na nakatira doon. Kasi para sa kanila, babalik naman sila dyan. Kasi kaingin, di ba? Kaingin. Palipat-lipat sila ng lugar. So habang hinihintay nila na maging yumabong at maging mayaman muli yung Lupa. hintay nila yun, nandun sila sa ibang lugar. Pero hindi ibig sabihin na wala na sila doon. Pero para sa mga Kastila, di ba, walang tao na nakatira doon sa panahong yon, lagyan natin ng tao. At kaya nilagyan nila ng tao doon sa Ayala. At walang Subanen. At kaya, pero mamaya makikita natin nagkaroon ayon sa isang liham, nagkaroon ng gera nung 1884 halimbawa sa Siokon, no? So yung mga Subanen na nandoon lumiwas at puro mga 200, 300 mga Subanen na pumunta at sinusubukan silang bumalik doon sa Ayala. Pero para sa kanila, o sige, habang nandito sa Ayala, pipili tayo ng lugar. So dito na pumapasok yung reduksyon. Ano yung ibang lugar na pwede? At meron yan ang tinatawag na rekopilasyon. Yung may mga deles, may mga batas yan na dapat sundan sa pagbubuo ng isang pamayanan. So yun yung reduksyon. Hindi lang basta kunin yung mga tao at ilagay sa isang pamayanan, pero ang reduksyon, meron yang mga sariling batas na sinulat pa noon ni Felipe II. Plasencia din. Yung tumulong sa kanya. Si Father Plasencia ay ang nagsulat. Hindi siya yung nagbigay ng mga batas. Yung hari, 'di ba? Ang nagbigay ng mga batas na dapat sundan ito sa pagbubuo ng isang pamayanan. Kinakailangan medyo mataas, parang feng shui yan, 'di ba? Tingnan mo yung ihip ng hangin, kailangan patungo doon, kailangan syempre para sa isang pamayanan, kailangan may tubig, so may mga bagay na dapat tingnan para mapasabi na magaling, okay na itong lugar na ito at dito natin ilalagay yung mga tao para yumabong siya. Kaya nga po, di ba ma'am, nakita nyo kung gaano kapare-pareho halos yung patterns ng lay of the land natin sa buong Pilipinas ay dahil dito sa Leyes de las Indias na ito. Kasi sinundan nila, yan nga yung reduction, no, na kapag yung policy of attraction nyo sa mga tao, nilagay nyo sila sa isang pueblo, itayo nyo yung nararapat na pamayanan para sa kanila na dapat may plaza, sentro nila yung simbahan, di ba? Yan na yon. Alam ng bawat teacher yan ngayon. At pero noon hindi masyadong pinag-aaralan. Ngayon after 30 years, nung ito yung una ninyong pinapakilala noon sa adhika ng Pilipinas, sa iba't ibang mga sa akademya, no? Eventually, kung di ako nagkakamali, tinik din yan ni Ferdinand Llanes, yung mga ganyang pag-aaral, ano, at pinalaganap din. At makikita natin na marami eventually, naging interested ng marami dito
no, sa ano, kasi wow, ano, oo nga, ano, parang ginagamit mo yung town planning for the purposes of colonial brainwashing, kung I mean, if you're going to be blunt about it. Pero syempre sa mga Espanyol, iba yung kanilang pananaw doon. Ang pananaw nila doon ay para sa kabutihan nito, 'di ba? Ito ay para ipalaganap ang ebanghelyo, 'di ba? In fact, parang ang balik Islam yung mga Kraile noon, kasi ang isang pag-aaral ni Jose Romel Hernandez naman, na dating pari din at ngayon ay historiador at chair ng aming department, ay yung reduction pala ay meron siyang layunin na ibalik sa kandungan ng iglesia yung mga nawala. So parang balik Islam na. Yung all naturally Catholics, napalayo lang kayo. Pero ibabalik kayo sa kandungan ng iglesia dito sa reduction na ito. No? So ma'am, ano yung mga kwento natin dun sa nangyari sa Subanen? Paano nila ito tinanggap? No? Ano-ano. At sabi nyo nga, iba-ibang pagtanggap ito, iba-ibang grupo. Oh, iba-iba at iba-iba makikita natin, iba-iba rin yung paraan ng kilos ng mga tao. Halimbawa para sa iba, syempre sasabihin, of course, tinalakay ito ni Phelan, tapos may iba rin na nagsulat tungkol dito, at yung tinatawag na bisita, kabesera bisita, di ba? Yung kabesera kasi yung pare na nakatira doon, pero may mga lugar na medyo malayo-layo, so bibisitahin niya. So hindi lang yan sa Pilipinas, kahit sa Amerikas. Correct. Yan ay isang sistema rin na ginagawa. Spanish Empire. Oo. Yung Leyes de las Indias. Oo. Pero ang interesting diyan ay sino yung mga tao, 'di ba, na mula doon sa mga liham, ano yung kwento doon ng mga pare. Halimbawa meron isang timuay, so sasabihin nila may isang pinuno, si Umbilingan, at bigla na lang ayaw nila yung lugar, at kung ayaw nila doon sa lugar, bigla na lang mawawala sila. So ano magagawa mo bilang isang pare? Kahit na plinano mo na, kahit na ilalagyan mo ng mga daan, kahit na may isang magandang simbahan na nariyan o isang yung ibang mga lugar, talagang kung walang tao, ayaw ng tao doon sa lugar na yon, wala kang magagawa. So, isa yon. Tapos Nilalayasan sila. Oo. Yung isang yatang diba? yung isang naalala ko, ma'am, dahil yung yatang inaalay na lupa sa kanila, hindi nila mapagtamnan ng kung ano man dahil sa dami ng damo. Hindi ko alam kung tama yung alala ko. Pero ayaw nila yung lugar kasi hindi sapat, ay hindi sukat sa kanilang pangangailangan. Kaya sila, nilayasan nila, parang gumising yata yung pile. Wala na yung mga Subanen. Totoo yan. Wala na. Wala na sila. Pero yung paraan rin nila ng pagpapakita, halimbawa sasabihin ng isang timuay, ay ayaw namin dyan sa lugar na yun kasi may nakita kaming patay na usa. Parang masamang open yun. No? Dahil parang bad omen, di ba? May patay na usa dyan sa lugar na yan. Yung ganon. Halimbawa, sasabihin ng isa, pero yung totoong dahilan talaga ay dahil sa kogon. Ang hirap-hirap, no, magtanim kung may kogon. So yung mga ganon, no, may iba't ibang mga bagay. Pero talagang pwedeng tingnan rin, at para sa akin bago lang to na nakita ko, na maraming iba't ibang lugar kasi tinitingnan ko ngayon yung mga mapa ng Zamboanga. So may sinulat ako sa Murillo Bulletin ng Philippine Map Collectors Society. Ay, wow. Board member ako ng Philippine Map Collectors Society. So kung gusto nyong tingnan rin, meron silang lectures once a month, tapos open online, so pwede nyong access, etc. Pero dito sa mga mapang ito, makikita mo
sa daloy ng panahon, nagbabago rin yung iba, nagbabago yung pangalan. So yung tanong dyan, bakit nagbabago yung pangalan ng mga lugar? Yung iba naman, hindi, nananatili. Lalong-lalo na yung mga lugar sa Zamboanga na noon pa ha, halimbawa yung Tetuan, yan yung unang-una na tinirhan ng mga Jesuita noong 1862 nung bumalik sila sa Zamboanga. So doon kasi yung Agustinian Recollect nandun pa siya sa Zamboanga mismo, 'di ba? Sa katedral noon. Pero doon sila sa Tetuan bago ibinigay sa kanila ang Zamboanga. Pero bago Tetuan ang pangalan, ang tawag doon ay Lama-Lama. At noon ko parang, bakit Lama-Lama? Wala naman yan sa wikang Subanen. Hindi naman yan sa wikang Sama o Yakan o Tausug. So ano yung ibig sabihin ng Lama-Lama? At doon ko nakita, possibly lang. Hindi ko sinasabi eto na kasi wala tayong ebidensya, di ba? Pero doon sa trabaho ni Jane Rodriguez. Pero hindi ko nasasabihin sa ngayon. Hindi ba pwede nabitin ako dun? Lama-lama. Ano kaya yung lama-lama? Ayan. Sige. Salamat. So, yun yung interesante. Yung mga pangalan na nagbago, naging Kastila, halimbawa Ayala, bakit noon ang Ayala, ang lugar ng Ayala, ang pangalan niya ay Dumalon. So yun alam natin, 'di ba? Pinuno siya ng Subanen. Oo. So yung kwento ng Zamboanga, para sa akin yung sinabi ko noon sa inyo ni Aisha nung pinag-usapan ng pagbanog na talagang sa kwento ng Zamboanga, may iba't ibang mga galing sa iba't ibang pananaw. No? Kaya para sa akin, di ba, importante rin noong nasa kolehiyo ako, yung si Dr. Sue Salazar. Dahil sa kanyang pantayong pananaw. Para sa akin, syempre doon ako nagsimula na magsalita talaga sa Pilipino. Kasi hanggang ngayon naman, baluktot ako mag-Pinoy. Atenista kayo, ma'am, di ba? Hindi dahil ako Atenista, pero dahil ako ay isang Zamboangueña. Yun na kaya English ang mas kayo sa English noon. Chabacano, hindi sa English o sa Bisaya, o hindi sa Tagalog. Kaya nung first year college ako sa Ateneo de Manila, remedial Filipino, remedial English na. Ngayon syempre Foreigner talaga sa sarili. Kilala kayo kasi yung reduction sa Zamboanga ninyo, parang canon namin yan eh. Isa sa canon ng pantayong pananaw yan. Nabanggit nyo nga. Shout out kay Dr. Sue Salazar na hindi ako makapaniwalang 89 years old ka na. 89 years old. At ano pa yan, magpa-panel pa yan sa aking sa aking dissertation. In a few months. Yan, in a few months, weeks. We're waiting weeks before my defense. Sir, huwag niyo naman ako. Ay, sige ma'am. Huwag niyo. Salazar, Doc Zeus, huwag niyo akong bibigyan ng batong ipunukpok sa sarili ko sa pagpili sa inyo. Joke lang. Love natin yan. Okay, ma'am, ito ma'am, meron lang ako ipapakita sa inyo, sa ating audience, para makita ho nila ito. Pasensya na ho kayo sa ipapakita ko, pero ito po, panoorin natin. Yung katutubo, hindi basta na lang susunod, no? Magiging problema to kasi para sa kanila, saan ba yung pamumuhay namin? 'Di ba, sa bukid. Para pumunta sa bukid mula doon sa kung saan yung reduction na yun, ang layo-layo. Para tumira sa pueblo, kinakailangan parang bago yung mga pamumuhay nila, bagong mga industriya, 'di ba? Kasi hindi na sila nakatira doon sa bukid. Mahalaga para sa mga sinaunang Pilipino ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya't ito kaagad ang una nilang hinahanap sa mga pueblong kinakikita sa kanila ng mga Kastila. Halimbawa,
Hindi tinanggap ng mga Subano ng Zamboanga ang lugar na nais ng mga Kastilang tirhan nila. Ang mga Subanon rin may sariling konsepto, no? Sa kung ano yung gusto nila. Halimbawa, may dumating na Kastila, itatayo daw niya yung pamayanan sa Nueva Reus, no? Ito daw, so maganda yung lugar, may tubig, may parang para sa Kastila, para sa Fraile, ito yung tamang lugar. Pero may mga iba na mga Subanon, pupunta sila, ayaw nila. Kaya lang dun sa lugar na yon, sasabihin niya, saan kami magtatanim? Sasabihin niya, yung taniman dyan, yung lugar na yan, puno ng kogon. Yung kogon, sasabihin nila, ang hirap-hirap alisin ito, no? Kasi yung mga ugat, talagang ugat talaga doon sa lupa. So, yan, paano kami magtatanim? Ang anumang itanim namin, mamamatay lang. At kaya sasabihin nila, ayaw namin yung lugar na yan. First night, lahat sila titira doon. Pagkagising ng Fraile, napansin niya lahat ng tao nawala. Kasi hindi sila sang-ayon, no? So, kung hindi sila sang-ayon, talagang hindi sila pupunta. So, yan, nakita nyo po si Ma'am Feliz Noel Rodriguez. Circa year 2001 yata ito, no? At siya po, kayo ba chair noon ng Department of History ng Ateneo? Depende kung kailan. Once upon a time, oo. Nakalimutan kung kailan. Yes, so yan, nakita nyo naman na, nakita nyo na ha? Nakita nyo na, nakakatuwang makita yun na. And ma'am, by the way yan, yung series na yan, yung Kasaysayan TV na kung saan kayo'y nakilahok. Thankful ako dyan kasi okay, when I was first when I first became a lecturer in UP Diliman, I know Philippine history, pero una sa lahat hindi pa ako masyadong nagbabasa kung pantayong pananaw noon. Alam ko lang yung basic, no? Teka lang. Sorry po. Yan. Alam ko lang yung basic, pero hindi pa malalim. Tapos overwhelmed ako na itong ituturo ko, tapos pag binabasa ko si Agoncillo, may tuturo ko bang lahat ito? Pero yung show na yan, yung Kasaysayan TV, wala pang YouTube nun, o meron na, pero hindi naka-upload yan. Yan ay nasa Department of History, per CD, pinanood ko. Tapos nandun nga yung reduction, lahat. Dumali yung pagtuturo ko dahil dyan. Yan yung naging basis nung Xiao Chua School of History. Kumbaga na Philippine History, ano? Yang Kasaysayan TV kasi ang daling sundan. Tapos may kwento siya. Kumbaga parang kapag tinignan mo siya as a whole, naiintindihan mo yung kwento ng Pilipinas. Hindi siya facts lang na pinagsama-sama mo diyan. May kwento siya talaga, may daloy kung paano tayo mula sa bayan, naging bansa. At ito'y pinagtulong-tulungan ng mga iba't ibang scholar, no? Na iba't ibang mga scholar na iba-ibang pananaw, iba-ibang pananaw. Tsaka minsan magkakaaway pa, no? Pero nandoon sa series na yon at napakagandang pakinggan, ano? At so yan, maganda. Kaya doon ko unang napanood. Alam ko na yung pangalan ni Ma'am, pero doon ko siya unang napanood. Kasi dati hindi naman ako tumatawid sa kabilang campus noon. Wala pa akong kamuang-muang noon eh. So, ayan. Ayan, ma'am. Thank you, ma'am. Nakita nyo naman yung ano nyo doon. Now, okay, time check. 8 biruin nyo. Hindi pa, parang nabibitin na nga ako. 8:37 pa lang. Tignan nga natin, ma'am. Break lang tayo sa mga, ito, sino ba yung mga nag-ano niya. Noelo Orozco is watching. Soledad Angeles from Nueva Ecija. LJ Villaber. Patrick James Repaso. Hello. Jovelyn Arcaina Torres. Meron pa bang mga dagdag dyan? Nako, may mga nanonood pa sa Shuli's Corner. Hello! Alam niyo, Shuli's Corner, nagbebenta sa atin ng libro ito, no? Ito mga hoarder kami. Kita nyo naman. Tingnan nyo, ang taas na ng hinord ko. hindi na magkasya dito. Dati wala namang laman dito. No? Salamat po, no? Lourdes Bitara. Hello, Tricia. Worthy May Secretaria Azurin. Resita Rinen. Sami Talk from Quezon City. Babes Ramilo Molinar, Madel Calaya, good evening, shout out. Hello, X. No? Oo. Sige.
Oo, LJ Villaber, Michelle Tinambakan, Jen L. Sanchez. Ayan, hello, 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 hello. Okay, Glisel Senisa Serino. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Alright. Ma'am, sabi niyo po, nung nag-PhD kayo, tungkol naman sa pangungubat ang inyong dissertation. Saan niyo ginawa yung dissertation yun? Tell us very, very briefly about this. Siyempre nagsimula sa Zamboanga din dahil sa karahasan, dahil sa gera. So yung tanong ko, bakit nagsimula nito? Saan ba talaga nagsisimula? At kaya unti-unti kong tiningnan, parati naman sinasabi na ang mga Pinoy ay malambing, na parang parati bukas yung mga bahay natin sa ibang tao, di ba? Pero nandun rin yung punto na minsan talagang may aspekto na talagang marahas, no? So bakit kaya yung gano'n? So gusto kong tingnan at naging tulong sa akin dito si William Henry Scott halimbawa at Antun Posma at naging tulong at nag-introduce sa akin sa mga taong ito si Father Joey Cruz at kasi meron silang opisina noon sa Ateneo na ang tinatawag ay pulong. Sinusubukan nila tingnan ang mga at kunin ang mga dokumento, ang mga materyales na nakasulat sa wika natin. Kapampangan o Bisaya o ano. So yung unang ginawa nila ay ang pagkukuha ng mga akda ni Blancas de San Jose at yung isa ni sino ba yung isa ginawa nila ay kinuha, transcribe, no? At mula roon inilimbag. Pero so tumulong ako doon at mula roon, ito ay ang mga sermones ng mga misyonero at yung mga diksyonaryo. So yung diksyonaryo ni Miguel Ruiz halimbawa at yung mga sermones. So yung mga sermones, sinulat ang mga ito kasi oral tradition nga, di ba? Pero sinulat nila para sa susunod na misyonero. At dahil sa wikang, halimbawa yung Blancas de San Jose, sa wikang Tagalog, 17th century, at basahin mo yun, di ba? Yun yung Tagalog nung panahon yun. At Ibang-iba. Hindi sa ibang-iba, pero naiintindihan mo, pero ang mahalaga dito ay dahil mula sa mga salita, nakakapasok ka sa pag-iisip ng mga tao. So, hindi ng material na bagay, ngunit yung paraan ng pag-iisip. Kasi pinapaliwanag sa kanila ang isang konsepto na talagang dayuhan. Pero paano mo gawing maintindihan, ilalapit ng tao kung yung konsepto ay isang tao na mamamatay para sa iyo? Anong ibig sabihin noon? Paano mo ipapaliwanag? So halimbawa, Jesucristo, sasabihin nila, ay si Jesucristo ay parang isang datu. Wow. So ano bang doon mo malalaman ano ba ang isang datu? 'Di ba? Ano bang ginagawa ng isang datu? Bakit mahalaga? So dito sa paraan ng pagpapaliwanag ng Biblia, makikita mo kung ano yung kultura na naroon. So doon ko sinubukan tingnan yung pagsasalakay, halimbawa sasabihin nila sa pagsesenyas ng sign of the cross, di ba? Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen, di ba? So sa pagsesenyas na yan, anong ibig sabihin? Sasabihin nila, parang lang yan isang mandirigma bago pumasok sa gera. Anong ginagawa nila? So, doon pinag-uusapan na yung mga armas, di ba? Dasal ang pinag-uusapan, pero ito, pumapasok yung armas, di ba? Wow. Diba? So,
bago ka pumunta manalakay, ito yung ginagawa mo. So, ganun din yung pagsesenyas ng krus at pagdarasal. Ito yung ginagawa mo bago ka pumunta pagharap sa demonyo, halimbawa. No? So, yun yung kahalagahan ng mga sermones o yung mga diksyonaryo. So, yung diksyonaryo, binasa ko yan kasi naging trabaho at naging paraan rin. At kaya, nung sinusulat ni William Henry Scott yung kanyang barangay, pinabasa niya sa akin ang isang sermones at sinabi niya, pwede bang hanapin mo lahat na may kinalaman sa Timawa dito? O pwede mo bang hinahanap ko ito? So babasahin ko yan. So nakikita ko yung paraan ng pagsusulat niya. So sinubukan kong at natuto rin ako sa kanya kung paano magsulat, kung paano kumuha ng mga ideya, kung paano lalong-lalo na yung bigyan boses ang walang boses. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa pagitan ng mga teksto, nakakapagsalita yung mga hindi makapagsalita. 'Di ba? Ang galing. 'Di ba? At saka yung maganda rin doon, dito mo makikita na okay, fine, may kolonyalismo, nangapi sila, pero may mga tao, may mga pari noon na very diligently, sa totoo lang, pinreserve nila yung kultura natin through writing all of these things. Yan yung, I mean, in the course of wanting to understand us, they were able to record things that might have been lost. No? And in a way, yun nga, tama kayo dyan, para talaga silang anthropologists, since baguhan sila dun sa kultura, inilubog mo sila dun, lahat ng bagay na nakikita nila ay mahalaga. Na sa atin, as people who actually practice certain cultural norms, normal na lang sa atin. We don't even record it. Yung pagsakay mo sa jeep, di mo naman nire-record yan. O yung araw-araw mong pagsakay sa LRT o kung ano man, hindi mo naman nire-record yan eh. Pero sa isang foreigner na dumating, parang lahat yun bago sa kanya, lahat ng kilos ng tao, i-describe niya sa account niya. Parang mga una silang vlogger. Yung mga Prile din nung unang panahon. I mean, to put it into today's words, para silang mga vlogger nga nung panahon na yun. Ayan. Jofred Banwa, buenas. Ma'am Noel and Sir Xiao, hello. Aris Martisana, hello, hello, hello. Wow, great. Dami pa nanonood sa atin. Parang nasa isang classroom tayo. 34, kasyang-kasya sa isang classroom. Kaya maganda talaga tong show na to. At salamat, Bibal, at pinagpapatuloy ninyo. At marami makakapanood. Kahit ito iiwan lang natin dito sa Facebook, may manunod pa nito bukas, may manunod sa replay, at mapapakinabangan na na-interview natin si Ma'am Feliz Noel Rodriguez. Ma'am, siguro bago tayo wala mang mga tanong, pero bago tayo magtapos, kumustahin ko po kayo, ma'am. Kumusta ang buhay nyo ngayon? I think you are in Ateneo de Zamboanga. Are you teaching online? Sa pamilya nyo, ma'am, you traveled around the world, ano? At mukhang ang balita ko, ma'am, yung inyong ano ngayon, yung inyong kasama, talagang ano, popular sa bansang Malaysia, ano? Umalis ako ng Ateneo de Manila 2003 o 2000, oo. Tapos nag-Singapore ako, Asia Research Institute, visiting research fellow. Pero nung nakuha ni Jomo yung kanyang posisyon bilang Assistant Secretary General sa UN, sa Department of Economic and Social Affairs, hindi na ako makapagbalik-balik Malaysia, Philippines, no? Medyo malayo-layo ang New York. So, New York kayo. So kinailangan kong umalis. So umalis ako sa academic life ng 2004. Pero hindi ibig sabihin na tapos na lahat. Actually, lahat ng mga dokumento ko, mga galing sa Philippine National Archives, dala-dala yan kung saan-saan. So medyo yung mga kahon-kahon, medyo mabigat-bigat. May diplomatic ano yan, may diplomatic na mga ano yan, cargo yan, ano, na pwedeng dalhin ng isang diplomat, no?
Pero sa tingin ko, ang pagpunta ko sa iba't ibang lugar o halimbawa ang asawa ko ay isang Malaysian, lalo kong naiintindihan yung kasaysayan at yung Pilipinas. At kaya parati niya sinasabi sa akin, ilimbag mo na yung dissertation mo. Ayaw ko kasi para sa akin may kulang pa. At kung tutuusin sa ngayon sa Zamboanga, sa Kuala Lumpur, itinutuloy ko ang sinusulat ko noong 30 years ago. 'Di ba? 30 taon na ang nakalipas mula noon. So 30 years no pero bumalik ako sa pagsusulat at pananaliksik tungkol sa Zamboanga. At bakit? Kasi nakita ko na may mga bagay na mas nakikita ko yung mga koneksyon, lalo na ngayon kesa noon. So, Right. sa tingin ko, kaya sinusulat ko pa rin at yung libro tungkol sa Zamboanga, at mahalaga dito yung project namin kasama ng University of Southeastern Philippines, yung USEP. Kasama ko dyan sina Juve, so yung mahalaga para sa akin yun na binibigay yung suporta na gawin at tapusin yung libro tungkol sa Zamboanga. Oo, yan. Galing. Ma'am, talagang inaantay natin. Anyway, natuwa ako kasi nabanggit nyo na si Sir Jomo Sundaram, no? Ay isa po siya sa kinikilala na ekonomista sa Malaysia. No? At kung di ako nagkakamali, naglingkod din siya sa pamahalaan bilang isang parang advisor. No? Naman, hindi siya politiko ha. Hindi politiko. Pero, kumbaga, in public life, active na active. Parang public intellectual, ma'am? Parang public intellectual siya. Parang ganun ang dating. As public intellectual. Hindi talaga yan politiko. Hindi talaga. Parang public intellectual. Si Xiao Chua. Diyos, na namumuliti ka. Teka, natawa ako doon. Ayan. Kaya may iha. Oh. Para akong Jomo. Diyos. Nagbibiro lang ako. So, ayan. Mga kaibigan, Teka, 8:51 na, my God. Edna Briones de Guzman, may auntie na nagmulat sa akin sa kasaysayan ng Pilipinas sa pagdala sa akin sa Intramuros at sa iba pang mga makasaysay lugar. I love you, Tita Edna, Daed, I love you. Sammy Santos, ang sarap makinig dito. Thank you po. Jose Lester Correa Duria, ang ating kaibigan sa kasaysayan, ganda daw ng paksa. No, Jofred Banwa, buenas, Ma'am Noel and Suesha, nabanggit ko na po pala. Saka, yung girlfriend ko, Noel ang pangalan, ha? Noel. Pero kayo ba'y pinanganak ng Pasko? Malapit na. Dapat kaya lang nag-bowling yung nanay ko. So, lumabas na mas maaga. Nag-bowling. Uso bowling. Uso pa bang bowling, mga kabataan? Message nyo naman. Hindi ko na alam kung may nagbo-bowling pa sa inyo, dati uso yung mga bowling alley. Yun. Hindi, ma'am, ito. So, siguro, wala namang mga katanungan, no? Muli, nagpapasalamat tayo kay Richard. Let's go to the final stretch of our program, siguro, ma'am, tanong ko na lang. Kasi, una, marami pa tayong aabangan. Ipapublish pa ni ma'am yung... Sa totoo lang, hirap kasi niyan na... Siguro maraming ginagawa si ma'am, marami ding, alam niyo yun, multitasking, may mga engagements, no? Hirap talaga. Kaya kahit na ang dami ko nang naisulat, hindi natin yan basta-basta mailalabas kasi kailangan i-edit mo yan, kailangan i-update mo. Ito, ina-update ko yung dissertation ko. Hirap na hirap ako kasi ang daming bagong material na ipapasok mo. Kailangan i-account mo lahat yan. Hindi pwedeng ilalabas mo lang kung ano yung sinulat mo noong 2017. So, yan ang mahirap talaga na kailangan maintindihan. No? Pero, trying our best to do it. No? And kasi hindi, kung susulat ka lang, malaga din ginagawa ni ma'am, engagement with the new scholars. And also teaching. Hindi pa nagre-retiro si ma'am sa teaching.
Matagal pa ba pagre-retiro ni ma'am? Di ko natatanong. Di ko tatanong. Bawal itanong. Oo. Pero ma'am, so na ano tuloy na curious yung girlfriend ko na pinanganak ng December 25. Anong day kayo pinanganak? December 24? 23. 23. 2 days. 2 days before Christmas. Pero yung Ayan. ano ko, Merry Christmas, no? Ano, nga, Feliz Noel. Oo nga naman. Merry Christmas. Felices Pascuas de kasi sa Spanish yun eh. Hindi agad na gano'n eh. Feliz Navidad. Pero yung Noel, Feliz, ano siya, French. Yung, Joyo Noel eh. Felice ay Italian. 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 Pinagsama. Noel ay French. French. Oh, Joyo Noel kasi yun. Felice Noel. Merry Christmas. Chow, ang gusto kong ipaalam sa lahat rin, yung bagong labas ng 1521 Revisited, yung second volume. Oo. So may sinulat ako dyan tungkol sa Subanen. So yung title ay Who Speaks for Zamboanga? Nawan before Zamboanga, Subanen before the Fort. So Ganda. yeah. Ano siya mama? Very comprehensive from page 17 to page 59 nito. Kasi yung sinulat ko dito, parang 4 pages lang. So, ayan na, ahaba niya, no? Oh. So, yan. Pwede nyo bilhin yan sa NHCP. No? Yang aklat na yan, ano? At si Asia Fernando, pwede nyo rin kontakin kung gusto nyo noong pagbanag na aklat, no? Kung saan nag-cooperate din si Ma'am Feliz Noel Rodriguez. Ano yan eh, maraming mga publications na kalat-kalat lang, no? Mga journal articles, no? Yan ang pero doon makikita nyo yung pero yun, sana nga ma-publish nyo rin yung talaga yung inyong libro. Teka, eto na ako. Final message natin ma'am sa bakit po mahalaga yung pagtingin natin sa kasaysayan. No? Siguro parang as a closing to the interview, ano yung nakuha nyo? Kasi di ba may mga tanong kayo nung bata kayo. Were you satisfied with the answers that you got from history? And how did it enrich your understanding ng inyong bayan? At ano yung naging epekto nito sa inyong sarili? I think I'm still continuing to ask questions, never-ending questions. And sa tingin ko, yun yung importante rin na parating magtatanong kasi hindi mo tatanggapin na lang basta-basta lahat ng mga bagay sa paligid mo, di ba? Parating mo dapat tanungin. At kaya nakikita ko yung pagkakonektado halimbawa ng mga tao sa iba't ibang lugar dahil sa mga pagtatanong. At para sa kabataan, talagang importante yung kasaysayan dahil, di ba, ang tanong parate ay sino ako? At lalo na ako na sa ibang bayan, di ba, parang parati yung tanong ay taga saan ka? Parati yun yung tanong ng mga tao sa iyo. Taga saan ka? Saan ka lumaki? So yung nakaraan mo ay kabahagi ng katauhan mo. At ganun doon sa kasaysayan ng isang nasyon halimbawa, no, mas malawak na, pero ganun din. Yes. Sino ka ba? Right. Hindi mo malalaman kung sino ka kung wala kang nakaraan, wala kang kasaysayan. At bilang guro ng kasaysayan, sa tingin ko, pinag-uusapan lang namin to kahapon, kasi sa edad namin, no, mga retired, mga ibig sabihin may edad na, nakita ko na talagang mahalaga pala yung hindi lang sa mahalaga yung kasaysayan, pero yung pagsusulat, pananaliksik, pagtatanong, kasi ipapasa mo yan sa susunod na henerasyon. Tama. Sa'yo, halimbawa,
Kasi sa ngayon, pwede naman na wala na akong gagawin, di ba? Masaya na ako, no? Parang tatahimik na lang ako, magbabasa na lang ako kung ano yung gusto kong basahin. Bakit pa ako magre-research pa at ipapalimbag ang mga libro? At nakikita ko dahil parang ito responsibilidad, no? Na ipapasa mo yung baton. Kasi kung hindi mo ipapasa, talagang nawawala. At yung nakikita mo halimbawa sa minsan sasabihin ng mga tao, "Uy, tingnan mo yung pag-Roman history, di ba? Parang yung ruins at sasabihin nila, bakit kaya marunong sila gumawa nito noon? Tayo wala na." Eh bakit kaya? Kasi hindi na nailipat sa susunod na henerasyon yung mga bagay na importante. At kaya yung ginagawa mo siya, yung ginagawa yung impluwensya sa mga bata, yung katotohanan, yung kung sino sila, kasi parang may continuity yan eh. Ipinapasa mo at dapat yung pinapasa mo yung tama, no? Kaya importante rin yun yung kasaysayan. Kaya tuwang-tuwa ako sa ginagawa mo kasi mas maraming tao ang public historian ka nga, 'di ba? Pero yung impluwensya sa mga tao, sa mga bata, yun yung para sa akin mahalagang-mahalaga. Kaya tuwang-tuwa ako kapag yung mga dati kong mga estudyante yung nagbibigay na ng talk o nagtuturo na o chair na ng department, o presidente na ng Ateneo de Zamboanga. Dati kong estudyante yan, yung ganon. So, yun. Parang ang saya-saya ko pag may mga estudyante, lalong-lalo na hanggang ngayon may mga nagsusulat na parang naging importante sa kanilang buhay. Halimbawa, ang kahit isang bagay na nakalimutan ko na, no? Pero para sa kanila, mahalagang-mahalaga yun. Wow. Ang gandang i-unpack nung ibang sinabi ni ma'am, pero ito na lang siguro. Malaki responsibilidad din ng isang historiador na maging isang mabuting tao din. Kasi tama si ma'am yung impluwensya. Well, syempre ayoko na mag-false humility. Alam ko namang may kaunti akong impluwensya sa mga guro natin at sa mga bata. And that's also a big responsibility. To be a good person. Kasi diba, parang sa ngayon, ang hirap pag gumuho yung tiwala. At tandaan natin na yung pananaliksik ay gawain ng pagtitiwala, di ba? Paano mo ba tinitingnan yung sources? Paano ka ba nagiging katiwa-tiwala? At siguro yun nga, at least si Ma'am Feliz, naipasa na sa atin, marami silang pag-aaral na ginawa, ipinapasa sa atin. Pero yun ang ano namin, yun ang ako gusto ko ipasa agad sa inyong lahat, no? Itong mga research na to upang maintindihan natin na yung pagka-Pilipino mo, yung identity mo, hindi lang yung ikaw na galing sa magulang mo. 'Di ba? Yung Subanan, may bahagi ng kultura nila nasa iyo din. 'Di ba? Kasi nga may iisa lang naman yung ancestor natin at may patterns of culture tayong lahat. Mayroong something about you sa mga Muslim, may something about you sa mga Cebuano, may something about you sa mga Ilocano, no? Na makita mo yung sarili mo bilang isang, hindi lang isang kung saan kang nanggaling, no? Ikaw ay tao doon, kundi ikaw ay inclusive in a way, ikaw ay isang Pilipino, identifying with everyone. At kaya mahalaga, lagi natin tinatakil dito sa kasaysayan, kasi hindi lang yung national history, kundi yung kasaysayan ng Visayas, kasaysayan ng Mindanao. Kasama yan kasi lahat yan ang bumubuo sa ating pagka-Pilipino, kaya makulay ang Pilipinas. So, kaya isa sa nagpakulay sa buhay naming mga historiador ay yung mga sinulat ni Ma'am Feliz Noel Rodriguez. Kaya marami pong salamat, ma'am, sa inyong sa inyong oras na hindi ko mababayaran at hindi ko matatawaran. Pero talagang nagpapasalamat po kami at sana'y mapanood pa ng iba nating mga kasama. Huwag mo na kayong alis, ma'am. After ng program, magpipicture tayo. So, thank you, ma'am. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay kayo. Ayan. So mga kaibigan, nakakusap po natin si Ma'am Feliz Noel Rodriguez. Yung ending ko, nasabi ko na. Yun na yun eh.
Pero talagang ang dami nating natutuhan na expand pa kasi yung diniscuss ni Ma'am ngayon hindi lang yung thesis niya nung MA na yun yung familiar kami. Talagang yung perspective nilawakan pa niya, no? Pabalik at saka yung sa moving forward tayo, 'di ba? So sana po naibigan ninyo at itong episode natin at nagkaroon kayo ng ideya na sana saliksikin nyo rin yung mga kasaysayan ng inyong mga lugar. At nagsisimula lahat yan. Tatapusin natin ang episode na to kung paano sinimulan ni Ma'am Feliz Noel Rodriguez ang ating maagang Pasko. Ngayong araw na ito, ngayong gabing ito. Dahil nagsisimula lahat yan sa pagtatanong. Magtanong tayo, maging curious, intellectually curious tayo. No, tingnan natin, magmasid tayo sa paligid natin. Diyan nabubuo ang mga pinakamagagandang research topics. No? At doon natin makikita na yung yung pagtatanong na yan yung dahilan kung bakit ang kasaysayan ay kaysaya. Kaya muli po, ako po si Xiao Chua, isang public historian na nagsasabi lagi sa inyo, ang kasaysayan ay kaysaya. Bye-bye.